Alright, so mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin ito kay Trexie Angeles Cruz. Mukhang maganda-ganda to mga kababayan. Ito po muli ang inyong abang lingkod, JNK ang inyong kago. At nung nakaraan araw mga kababayan, etong si Trexie Angeles ay mukhang naghahanap na rin ng 20 pesos na bigas. Bakit kaya biglang-bigla mga kababayan? 'Di ba? Bakit kaya biglang-bigla na hinahanap na rin ni Trexie Cruz Angeles ang 20 pesos na bigas? Na alam naman po natin ay ito po ay isang pangarap, hindi pangako. Pero panoorin muna natin yung narrative nitong si Trexie Cruz Angeles o Zoraida na tinatawag ng marami. 'Di ba? Pakita mo muna sa inyo at ipakinig. Uy, nawala. Ito pala, sorry. Ba't laging gano'n nawawala? Okay. Ito pala. Wala pang 2 taon ng administrasyon. Maaga pa lang nakalimutan na lahat ng pangako. Hindi ba yung pagkain, pangako yun? Ano? Yung pagkain, pangako? Hindi ba yung murang bigas, pangako yun? Hindi ba sinabi aayusin, kuryente, tubig, internet? Di ba pinangako lahat yon? Nasa na yung pangako? Sinungaling! 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 Sabi ng Pangulo natin, at ito ang naaalala ko, sabi ng Pangulo natin, nakakaintindi siya sa mga taong naging biktima ng kawalan ng hustisya. Okay? Yung dating biktima, nang bibiktima na ngayon. O, ibig sabihin mga kababayan, umamin din si Trexie dito na ang Pangulong Bongbong Marcos at ang pamilya niya ay dating mga biktima. 'Di ba? So, sila naman na itampulan talaga ng, alam nyo na, lahat sila ay kinakasuhan ng kung ano-ano. Ay, itong si Trexie nakakapagtaka lang talaga. Bakit biglang-biglang nagbago mga kababayan? 'Di ba? Oh, nagpupumiglas. Siya po ay talagang epal-epal nun. Sabi ko nga sa inyo, di ko nagustuhan to si Trexie 'di ba? Nasa na yung pangako ng hustisya? Hustisya! Hustisya! Okay, mga kababayan. Ayan yung narinig ninyo kay Trexie. Una, isa-isahin natin. Yung bigas daw na 20 pesos nasa na daw yung pangako, mga kababayan. Again, hindi po yan pangako. Yan po ay isang tinatawag po nating pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto niyang matupad na mapababa sa 20 pesos na kilo per kilo ng bigas. Pero alam nyo ba mga kababayan, bigyan ko lang po kayo ng kwento. Okay? Bigyan ko lang po kayo ng kwento. Alam nyo ba, nasa pagbibigas, ayan, alam ni Takero yan, alam din ng isa nating kababayan na isang loyalista na nakapagkwento po sa akin na galing po sa US na umuwi ng Leyte, mga kababayan. Ito ay masasabi nating halos kababata po nila Amy Marcos, mga kababayan. Kasi sa taga Leyte po si First Lady Imelda Marcos, 'di ba? Ngayon, nagkwento siya. Nagtanong siya sa kapatid niya, bakit hindi natin mapababa yung bigas ng 20 pesos? 'Di ba? Ang sagot daw po sa kanya ng kapatid niya, Manoy, Manong, hindi, ano ba yung tawag niya? Ah, parang di ko ata. Basta yung tawag niya kuya, 'di ba? Tawag sa kanya kuya. Tapos sabi sa kanya, kung bababa ng 20 pesos ang bigas, na ibebenta ko ng 20 pesos sabi nung isa, nung kapatid, hindi na lang ako magtatanim. Hindi na lang ako magnenegosyo ng bigas. Bakit?
Sabi daw sa kanya. Sabi ni Kuya si Sir Wilfred. Sabi niya, pangalanan ko na. Si Sir Wilfred sabi niya, ang sagot daw, ang tanong niya sa kapatid niya, bakit hindi mo, bakit sinasabi mo yan na hindi ka na magnenegosyo ng bigas? Una, kuya, labor, magkano? Pataba, magkano? O abono, magkano? Dun sa mga binhi, magkano? 'Di ba? Sa patubig natin, magkano? At marami pang iba na kailangan nating bayaran. Kung 20 pesos ibebenta ko yung bigas, mga kababayan, 'di ba? Yung 20 pesos na 'yon, ano na ha, ito po ay nagapas na at na ano na, kumbaga natanggal na yung balat, yung ipa niya, 'di ba? Natanggal na yung ano ba tawag doon, Nay? Yung natanggal, ayun, natanggal na yung ano na, hindi na siya palay, mga kababayan. Oo. Kumbaga, ito ay nakiskis na, 'di ba? Sabi nung kapatid niya, hindi ko ito ibebenta ng 20. Kung 20 lang, hindi na ako magsasaka. O magsaka man ako para sa sarili ng pagkain namin. Hindi yung pambenta. Dahil kung pambenta yan, palugi. So, ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Marami pong mga bagay na talagang kailangan natin isaalang-alang. Sabi ko nga po sa inyo, bukod dun sa mga sinabi nung magsasaka na yon, ay yung mga gastusin ng yung nangyari po na war diyan sa Ukraine, 'di ba? Talagang nung tumaas po ang presyo ng mga krudo, tumaas yung mga pangunahing pangangailangan sa merkado, ay nagtaasan po lahat ng mga bilihin. Isa pa, nagkaroon din ng war diyan sa ano, 'di ba, sa sa tawag dito, mga kababayan, yung sa Iraq, 'di ba? O nagkaroon ng mga digmaan diyan. So marami po yung naapektuhan. Pati yung mga nag-export. Pag sinabing nag-export, sila po yung mga nagpapadala. Sila yung mga binibilhan natin ng mga bigas. Ultimo sa kanila, mahal din po ang presyo ng bigas. So sa makatuwid, mga kababayan, hindi basta-basta na pwedeng galawin. Ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na gawin yung 20 pesos yan. Hindi pwedeng ganon. Marami pong maapektuhan. Layer by layer. Maraming sasagasaan. Hindi tayo pwedeng mag-jump basta-basta. And remember, si Digong, nangako din po yan. Hindi ng 7 pesos na price per kilo ng bigas. Ako ayusin ko po ito. Yung sinabi ni Digong to reduce at least 7 pesos of the current price of rice. So, ibig sabihin, kung 60 pesos, bawasan ng 7 pesos. Pero hindi niya rin po nagawa yun, mga kababayan. Diba? Hindi niya rin po nagawa na bawasan ang presyo ng kasalukuyan nung kapanahunan niya. Hindi niya po nagawa yan. So, ibig sabihin, mahirap talaga dahil may mga bagay na isaalang-alang, may mga bagay na naapektuhan. Hindi yan isang snap of your finger magic na mapapababa mo na. Ngayon si Zoraida, mga kababayan. Ang sama ng tawag ko, no, Zoraida? Ay, hindi, yun naman kasi ang tawag ng nakararami. 'Di ba? Kamukha niya talaga si Zoraida. Ngayon nga, iba na pangalan niya eh. Ano ba pangalan niya ngayon? Mangkukulam na daw. Mangkukulam na ang tawag sa kanya ngayon. Bakit, mga kababayan? Itong si Zoraida, alam niyo po, may problema pala to, ano? Isang attorney, isang abogada, 'di ba? Kaya po pala, mga kababayan, lagi itong nasususpinde bilang abogada ay dahil sa mga ganitong kagagawan. Remember po nung 2016, okay? Nung 2000, asa ka na? Zoraida. Okay? Wala ka pa. Wala yung rapper. Okay. Noong 2016, mga kababayan, si Attorney Trexie Angeles, siya po ay nasuspinde
ng pag-aaral ng batas, 'di ba? 3 taon, okay? 3 taon. Tapos nung sumunod, mga kababayan, nung sumunod na naman 'yon, ay siya na naman ay pinatawan ng 6 na buwan na pagkakasuspinde. I believe July 'yan eh, 'di ba? Tapos pinatawan na naman siya ng pagkakasuspinde. Ano yung mga dahilan, mga kababayan? Bakit ko nire-relate doon? Okay, bakit ko nire-relate doon? Anong kinalaman nun, Jorn? Anong kinalaman nun, Kago? Doon sa pinagsasabi nito ni Trixie Cruz Angeles. Mga kababayan, mahilig po ito sa fake news. Manang-mana doon sa kanyang pinagkakautangan ng loob. Manang-mana doon sa kanyang iniidolo, Semenay Kibuloy. At isa pa, mahilig din po pala 'tong gumamit ng mga tinatawag nating mapanling lang na salita, mga salita na hindi katanggap-tanggap para sa isang abogado, pero para sa isang abogada. Ano yung mga ito, mga kababayan? Ano yung unang kaso niya kung bakit siya nasuspinde? Ito, pagsisinungaling. Yang sinasabi niya na yan, 'di ba sa abogado, meron silang ruling na bawal kang magsinungaling, mga kababayan. 'Di ba? Bawal kang magsalita ng against sa kapwa mo. Dapat 'yan ay pinapakita mo 'yan at all time. Dapat ikaw ay maayos. Hindi ka dapat asal kalye, 'di ba? Nakagaya ng iba. Dapat ikaw ay mag-asal bilang isang abogado. Maging example, best example ka ng mga tao, mga kababayan. Pero hindi ganoon si Trexie Angeles. As doon sa nakikita ninyo, puro kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya, 'di ba? Ngayon, isipin nyo, bakit sinasabi mo, Kagaw, na puro kasinungalingan yan sa 20 pesos na bigas? That is pangarap. Doon sa sinasabi niya na si Pangulong Bongbong Marcos na daw ngayon ang nambibiktima, sino ang binibiktima niya? Meron ba siyang patotoo, mga kababayan, na biniktima ni Pangulong Bongbong Marcos? Meron ba siyang ginahasa? Meron ba siyang pinapatay? Meron ba siyang may katibayan ba sila na siya ay drug addict? Meron ba silang katunayan na siya ay nagko-cocaine, nagsashabu? Meron ba silang katunayan na ipinapakita na nagsi-sex orgy si Pangulong Bongbong Marcos? Wala po, mga kababayan. 'Di ba? So sa makatuwid, itong tao na 'to nagkakalat ng fake news at mahilig din magsalita ng kung ano-ano na nakakasira sa kapwa, which is against po sa kanilang, sabihin natin, values din. 'Di ba? Sabihin natin sa kanilang code of ethics. Kaya ngayon, itong si Trexie Cruz Angeles, bigyan ko lamang po kayo, mga kababayan, ng konting insight kung bakit ito natanggal noong 2016, 3 years, at noong 2022, 6 months. Ito, meron ako ditong article, pinagsama ko na lang. According dito, mga kababayan, kaya, ito, from Manila, Philippines. Ito galing sa Rappler kasi dito dalawa na siya eh. Pinagsama na. The Supreme Court imposed a 6-month suspension on former Malacanang spokesperson Trixie Cruz Angeles for violation of the Code of Professional Responsibility. We called it the CPR. Ang tawag nila doon. Hindi yung CPR na ginaganon ha. Hindi yon. The Old Code of Conduct for Lawyers. So may sarili pala sila. Kung sa KBP meron silang Code of Ethics, dito meron silang tinatawag na Code of Professional Responsibility. Okay? In a decision uploaded on July 18, the Supreme Court found Angeles and another respondent, Ahmed Paglinawan, kilala nyo naman po yan, yung long hair, ata yan eh, hindi ko alam, basta abogado rin yan, guilty of violating Rule 8.01, Canon 8 of the Old Lawyers Code of Conduct, yan na nga yung CPR. The High Court also sternly warned the two that the repetition of the act they committed will be dealt more severely. Ba? Sabi dito, mga kababayan,
Okay? Ito yung sinasabi dito na, as stated in the extended resolution, Attorney Cruz Angeles did not file or sign the motion. Oh, wala yan. Mamaya na natin yan. Medyo nalito ko dyan. From the foregoing, it's clear that respondents employed language which are grossly abusive, inoffensive, which is not which are not befitting the dignity of the legal profession. Ano yung sinabi dito mga kababayan? Gumamit daw si Attorney Trexie Angeles ng mga bagay na hindi po dapat ginagamit ng isang abogado. Yun ay parang immoral mga kababayan. Hence, the imposition of disciplinary liability is warranted, the Supreme Court said. In its ruling, the Supreme Court said it found no reason to depart from the findings of Integrated Bar of the Philippines, which found the respondents guilty. Ayan po, mga kababayan. The High Court said the respondent did not also dispute that they made the statement that were mentioned. Ano ba yung mga yon? Ito po yung ginamit mga kababayan ni Trexie Angeles. Notably, such use of in, intemperate language is considered a violation of the Code of Professional Responsibility. Yun nga yung under ng Rule 8.01 Canon 8. The Supreme Court added that although the subject statements were made during judicial proceedings, the High Court agreed with the findings of Integrated Bar of the Philippines that such its statements are irrelevant to the unlawful detainer case and thus cannot be considered as privileged communication. Okay, mga kababayan, baka medyo naiinip kayo. Ano ba yung sinabi niya dito? Ito po yung sinabi niya kasi. Okay? The High Court took note of Angeles' earlier suspension. She had also been previously suspended. Ito yung ano. Hence, the imposition of suspension from the practice of law for a period of 6 months is in order. In 2016, the Supreme Court imposed a 3-year suspension against Angeles over a complaint filed against her in 2003. The Supreme Court found the former press secretary guilty of violating the lawyer's code of conduct over an allegation that she refused to return the money when her client demanded a refund. Ito, mga kababayan. So, lumalabas dito na pinirahan po nila. Base dito ha, hindi ako nagsabi. Pinirahan nila yung kanyang kliyente. Kasama niya yung isa rin sigurong abogado, mga kababayan. Okay? Shoutout po kay Ma'am Gloria Rodriguez Shebert at kay Ma'am Yolanda Yamada of Japan at syempre si Ma'am Gloria taga-Germany ata or Italy. I'm not sure. I'm not sure. Okay. The High Court, okay, nabasa na natin yan. Ito, hindi binalik mga kababayan. Kasi dito, on May 10, 2016, lawyer Roderick Manzano filed a complaint against Angeles and Paglinawan and prayed that they be disbarred for violation of the lawyer's code of conduct. Manzano accused the lawyers of violating the code for using grossly abusive, offensive, and improper language in a pleading they filed. In his complaint, Manzano said Angeles and Paglinawan made the following statements among others. Ito po yung ginamit nila. She, Manzano's client, is an INC patsy. Ano ibig sabihin yan mga kababayan? Ibig sabihin ng patsy, ito daw ay utosan, pawn, 'di ba? Which is hindi po ito, mga kababayan, kumbaga, ito ay hindi napatunayan. 'Di ba? Sabi pa dito, she is Eduardo's Manalos pawn, ang ibig sabihin ng INC's patsy. First bogus, plaintiff is an incorrigible liar. Ano po ibig sabihin ng incorrigible liar? Para syempre, alam na, hindi lang tayo nanguhula, no? Mga kababayan, medyo yung language kasi nila dito medyo mahirap. So, ano ibig sabihin yan? Ayon.
Ang sabi dito, of a person of their tendencies not able to be corrected. So parang ano mga kababayan, hindi na ito pwedeng parang pag sinabi ito hindi na makokorek, hindi na pinapayagang makorek, 'di ba? So parang itong taong ito ay talagang pagkatao niya na yang ano na yan. Siya ay talagang utusan, siya ay talagang tao, tau-tauhan, something like that. Mga kababayan, 'di ba? Kumbaga para bakit mo sasabihin o bakit sasabihin ng isang abogado yung bagay na yan kung siya naman ay walang katibayan. Kung siya naman ay wala pong pinapakitang kahit anong, 'di ba sa atin kasi usually sa mga vlogger ang sinasabi natin walang mga resibo, 'di ba? At saka bakit mo gagamitin 'yan kung hindi naman 'yan totoo? So, very ano yung ginamit niyang language dito, abusive, offensive mga kababayan. Ang sabihan mo na isang tao na utusan, pawn lang, 'di ba? Tauhan ni Eduardo Manalo, yung mga ganong bagay. Parang improper, improper mga kababayan. So parang yung kanina din kay Trexie Angeles, so ang tanong, meron bang pwede ba siyang ma-disbar ulit o hindi ma-disbar, ma-suspend? Pwede kaya siyang ma-suspend ulit sa ginagawa niya? Well, kung merong mag ano siguro, magko-complain sa Integrated Bar of the Philippines, mga kababayan, kasi as of the moment, alam ko, nakabalik na si Trexie Angeles kasi 6 months lang siyang sinuspend noong 2003. That was July up until, itong 27 lang pala makakabalik. 27 of March. Di ba? I'm not sure kung 27 of March, but this month yan, mga kababayan, this month. So, yan yung problema. Ano pa yung sinasabi dito? Oppressively, truly, a glimpse of Marcosian martial law perhaps. Yung oppressive, ano ba yung oppressive? Oh, ginamit din niya ito. Ibig sabihin dictator daw mga kababayan. Oppressive meaning unjustly inflicting hardship and constraint especially on a minority or other subordinate group. An oppressive dictatorship unjustly. Oh. Hindi siya parang immoral mga kababayan. 'Di ba? Immoral yung mga ginagamit na yung word mismo ni Trexie Angeles. XXX, they can be anyone, even plaintiff owns henchmen. Plaintiff, 'di ba sa US po sila po yung nag-aakusa, 'di ba? Defendant yung ano naman, yung inakusahan, parang si Kibuloy defendant. So yun ang ano niya. Kumbaga mga kababayan kasi kung ikaw po ay abogado, dapat parang ano rin, yung kay Robin din. Dapat ikaw ay parang yung align lang yung pagtatanong mo. Hindi parang ito, sinabihan mo na kaagad na ano yan ni Manalo eh, sunod-sunuran yan kay Manalo. Yang ano yan, utosan yan na kahit pumatay yan. Parang ganon, mga kababayan, na kahit pumatay yan, susunod yan kay Manalo. Kahit anong sabihin ni Manalo sa kanya, kumain to ng tae, kakainin niya. Parang ganon, mga kababayan. So, masyadong abusive, offensive, improper language yung mga ginagamit nitong si Trexie Angeles Cruz, mga kababayan ko. Diba? Yan yung kanyang naging dahilan kung bakit po siya nagkaroon ng siya ay nasuspende. Meron pang isa, yung current lang, hmm, asa na ba yon? Ito naman, yung problema naman niya dito, ay hindi, ito pala yon yung recent lang mga kababayan. Pero nung dati kasi,
nagkaroon sila ng problema. Wait, ito yun yung 3-year. Ito yung 3-year. Trexie Cruz Angeles was the lawyer of Oakwood mutineer ni Canol Paildon and bato, hindi nakikita. In their case against the church. Manila, Philippines Trexie Cruz Angeles lawyer in controversial cases involving expelled members of the Iglesia ni Cristo has been suspended in 3-year. Ayan. Ito yung problema mga kababayan. Yung 350,000 to engage the services of the lawyers. Tapos, ang sabi dito, hindi po nila, itong si Trexie Cruz Angeles, parang yung kanilang kliyente, iniwanan po niya sa ere. Iniwanan sa ere, tapos, pinagbayad pa. Ito para buo, ito kanina kasi putol eh. In its en bank session on Tuesday, August 9, the Supreme Court ordered the suspension of Angeles and correspondent Willie Paner for violating provisions of the Code of Professional Responsibility in relation to the annulment case of petitioner Cleo Donga As. In his complaint, Donga As said he paid 350,000 to engage the services of the lawyers. So yun po ang bayad nila kila Trexie Angeles. Despite constant follow-up, respondents were unable to produce a petition for annulment. So wala silang ginawa mga kababayan. With various reasons being given by respondents for their failure to do so, including that there was no record of marriage. Ito yung malupit. Sinabi daw na wala daw record of marriage mga kababayan. Sila Trexie ang nagsabi na there was no record of marriage, which was a false statement as verified by the complainant. So, ibig sabihin, mga kababayan, ikaw humawa ka ng kaso, di ba? Tapos, kailangan maanal yung kasal ng dalawa. Nung kasalukuyan na nagaganap yung kaso, iniwanan mo sa ere yung kliyente mo. Nagbayad na sa'yo ng 350,000. Tapos sinabi mo na wala namang record of marriage eh. Bakit kayo iaanal, mga kababayan? Which is, ito po ay clear na negligent ng isang abogada. 'Di ba? So, ibig sabihin, tamad. Tamad po, mga kababayan, si Trexie Cruz Angeles. 'Di ba? Ayan the Supreme Court Public Information Office said, binerify ng complainant na meron naman pero sinabi daw po na walang record. Ano pa sabi? Donga as said, Angeles and Paler refused to return the money when he demanded a refund. He added the two lawyers also sent him two billing statements for consultant. 45,000 daw mga kababayan. Sorry. This prompted Donga as to file a complaint with the Integrated Bar of the Philippines or the IBP Committee on Bar Discipline. According to the Supreme Court, Angeles denied being remiss in her duties. Yan yung sinasabi ko kanina, remiss ibig sabihin may pagkukulang, negligent, may neglect duty. Itong si Trexie Cruz Angeles mga kababayan. Nagkulang po siya dito. Citing the complainant's failure to provide the address of his estranged wife and to provide sufficient evidence as the cause of the delay in filing the petition. Ang sinasabi daw ni Trexie Cruz Angeles, citing. Ano ba yung citing? Oh. Citing ibig sabihin, nag-failure daw ng pagpapakita, mga kababayan, ng ebidensya itong kanyang kliyente tungkol sa pag-provide ng address ng kanyang asawa
at mga sufficient evidence kaya na-delay daw yung filing ng petition. Di ba? Yan yung palusot. She also said that Paler was tasked to draft and finalize the petition. Paler had moved to dismiss the case, arguing it was filed to avoid payment of attorney's fee. Ito malupit. Mga kababayan, si Paler tapos si Angeles, sila po ang nag-move to dismiss the case. To dismiss the case, arguing that it was filed to avoid payment of attorney's fee. Biruin nyo, nakakaso na, nakasampa na yung kaso, biglang dinismiss. Mga kababayan, sila ay hiniling nila na ma-dismiss na yung kaso para daw ma-avoid yung payment, para hindi na daw madagdagan yung pagbabayad ng tao sa kanila, mga kababayan. O dun sa dalawang attorney na yon, 'di ba? Para hindi na daw lumaki. Samantalang nakikipaglaban nga yung tao. So sa madaling sabi dito, the IBP Investigating Committee found the two administratively liable and recommended their 4-month suspension, while the IBP Board of Governors recommend a 2-year suspension. Tapos inadapt din po ito ng Supreme Court at tinaas doon sa 3-year suspension. Aside from the suspension, the Supreme Court also ordered the respondents to return the 350,000 to Donga as within 90 days from the finality of the decision. Kita nyo? So doon pa lang mga kababayan, ang gusto kong i-emphasize dito, paniniwalaan ba ng mga tao ang kasinungalingan ni Trixie Cruz Angeles na sanay na sa pagsisinungaling? Bakit mo nasabi yan, Kagaw? Ito na, yung katunayan. Pangatlo, mga kababayan, yung sinasabi